Ang kwentong ating matutunghayan ay tungkol sa isang kasambahay na namasukan sa may Santa Maria, Bulacan. At ang nakakagimbal ay mayroon itong isang lihim na kanilang mabubunyag. At ito ang kanilang kwento. Noong buwan ng Hunyo taong 2005, sa bayan ng Santa Maria, Bulacan, dumating si Magdalena, isang kasambahay na bagong aplikante sa pamilya de la Cruz. Payat si Magdalena, maitim ang balat, matangos ang ilong at malalim ang mata. Mga 25 taong gulang na siya. Tahimik lang siyang sumagot sa mga tanong ni Aling Merced, ang may-ari ng bahay, at halos hindi tumingin sa mata ng kausap habang nag-a-apply. Galing daw siya sa Visayas, Sir Jay, at papunta sa Luzon para makahanap ng trabaho. Wala daw siyang pamilya rito at payag siyang manatili sa bahay. Simple lang ang requirements ni Aling Merced. Marunong maglaba, magluto at maglinis ng bahay. Dahil kailangan talaga nila ng stay-in na helper at agad nila itong tinanggap. Sa unang 2 linggo na paninilbihan ni Magdalena, wala namang kakaiba, Sir Jay. Masipag siya at hindi makwento, pero laging alerto sa mga utos. Palagi siyang maagang gumising kahit hindi pa sumisikat ang araw. Hindi rin siya sumasabay kumain sa ibang katulong. Mas pinipili po niyang mag-isa sa likod ng bahay. Madalas din siyang hindi nakikitulog sa kwarto ng mga kasambahay. Minsan ay sa likod ng bodega siya natutulog. Sa tanong kung bakit, ang laging sagot niya lang ay mas gusto daw niya ang tahimik. Napansin naman ng pamilya de la Cruz na kahit magdamag ay gising si Magdalena. Hindi siya nasasama sa panonood ng TV tuwing umaga. Madalas ay nasa labas siya ng bahay, kunwaring nagsasampay kahit 10 oras na ng gabi. May mga pagkakataon pa nga ding nawawala siya ng ilang oras, pero kinabukasan ay parang wala lang. Noong unang Lunes ng Hulyo, nagsimula pong mapansin ng mga kasambahay ang kakaibang amoy mula sa silid ni Magdalena. Hindi ito amoy panis o bulok na pagkain. Amoy ito ng lumang dugo na humalo sa alkitran. Sinita ito ni Aling Merced, pero ngumiti lang po si Magdalena at sinabing baka dahil sa gamit niyang halamang gamot na galing Visayas. Ayon sa kanya, pinapahid niya ito sa katawan bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Dumaan ang mga linggo, Sir Jay. Walang ulan pero laging basa ang paanan ng pinto sa silid ni Magdalena. Sa tuwing bubuksan ito ay lagi siyang nakatalukbong ng kumot. Kahit mainit ay wala siyang electric fan. At kapag sumasapit ang hating gabi, may nadidinig ang mga katulong sa loob ng bahay. Parang kaluskos sa bubong, yabag sa kisame, at mahihinang halinghing na tila mula sa hayop na hindi kilala. Sa mga panahong kung iyon, nagsimula na ding mawala ang ilang mga alagang manok sa likod bahay. Una ay isa, kinabukasan 2, hanggang sa isang araw, nakita ng anak ni Aling Merced na si Jason ang kalmot sa likod ng kulungan. Malalim ito at parang ginamitan ng matulis na bagay, pero walang bakas ng putol na kawad. Walang sign na gawa ng tao at parang may gumapang lang at lumukot. Dito na po nagsimulang magtanong ang buong pamilya. Maging ang kapitbahay ay napansin din ng paminsanang kakaibang ingay sa gabi. May isang gabi pa nga na may tumawag sa barangay dahil sa umano'y matandang babae na nakadamit ng kulay itim na nakita sa bubong ng isang bahay. Lunes ng gabi, Hulyo 18, 2005. Napansin ni Jason na bukas ang pinto ng kusina kahit hindi naman ito ginagalaw ng sino man. Sumilip po siya dito. Tahimik ngunit pagtingin niya sa may sahig,
May mga bakas ng paa na manipis, mahaba at parang hindi pangkaraniwang paa ng tao. Sinundan niya ito papunta sa bodega at pagbukas niya ng ilaw, wala roon si Magdalena. Ngunit may nakita siyang basang telang may dugo at isang sako ng manok na nawawala ang laman loob. Hindi niya agad sinabi sa kanyang ina pero binantayan niya si Magdalena. Kaya naman kinabukasan, Sir Jay, nagkunwari siyang tulog habang nakahiga sa may sofa. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakita niyang bumukas ang pinto ng likod bahay. Dahan-dahan itong bumukas at mula sa dilim, lumabas si Magdalena. Nakasuot ito ng lumang duster, walang tsinelas at may buhat-buhat na bayong. Pero ang mga mata nito ay kulay pula at parang hindi nakatingin sa daan. Tila diretso ang tingin kahit madilim. Sinundan niya ito ng hindi nagpapahalata. Mula sa gate ay lumiko si Magdalena papunta sa bakanteng lote sa likod ng compound. Doon ay may mga damo at ilang puno ng saging. Umakyat ito sa isa sa mga puno pero sa hindi maipaliwanag na paraan. Hindi ito gumamit ng kamay o paa. Parang dumulas lang ito paitaas. Sa loob ng ilang segundo, nawala siya sa itaas ng punong iyon. At nang bumalik si Jason sa loob ng bahay, nanlamig ang buong katawan niya. Hindi na siya nakatulog buong gabi. Kaya kinabukasan, Sir Jay, sinabi niya na ito sa kanyang ina. Hindi po agad naniwala si Aling Merced, pero bilang precaution, pinakopya nila ang ID ni Magdalena at sinubukang ipahanap sa dating agency. Doon nila nalaman na hindi totoong pangalan ang ginamit ni Magdalena. Ang ahensya kung saan daw siya nanggaling ay matagal nang nagsara. Wala ding address na tumutugma sa sinabi niya sa form. Lahat ng impormasyon na isinulat niya ay peke. Nagsimula na silang matakot, Sir Jay, at sa pagkakataong iyon, nagpasya si Aling Merced na palihim na kausapin ng isang albularyo sa Karatigbayan. At ayon sa albularyo at base sa mga kwento, ang mga aswang ay marunong magbalat kayo. Mahilig silang manilbihan sa mga bahay ng mayayaman upang makapili ng biktima. May kakayahan silang hindi magpakita sa salamin o hindi makuhanan ng malinaw na larawan. Para sa kumpirmasyon din, isang gabi ay nagtago ang isa sa mga kasambahay at kumuha ng litrato kay Magdalena habang natutulog ito. At kinabukasan, nang i-develop ang litratong kuha sa Kodak film, wala doon ang katawan ni Magdalena sa kama. Puting kumot lang ang nandoon. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Biyernes, Hulyo 22, 2005. Habang wala si Magdalena sa bahay, pinalitan nila ang lahat ng kandado. Tinawagan nila ang barangay at ang simbahan. At kinabukasan, Sabado ng gabi, dumating si Magdalena. Galing daw siya sa palengke. Pero laking gulat niya nang ayaw bumukas ang gate at lahat ng bintana ay may krus na gawa sa dahon ng saging. Hindi siya makalapit, Sir Jay. Ang mga mata niya ay muling naging kulay pula at sa harap mismo ng gate, bigla siyang lumundag sa bakod na parang hayop. Tumakbo siya palayo, papunta sa kadiliman at nagsumbong agad ang pamilya sa barangay at pinabarangay ito at pinablatter. Simula po noon ay hindi na nila siya nakita pang muli. Pero ilang buwan lang ang lumipas, nagsimula ang panibagong serye ng kakaibang pagkawala. Hindi lang sa kanila, kundi sa iba pang barangay ng Santa Maria ay may nawawalang kambing, manok, maging isang bata na hindi na muling natagpuan pa. Ayon sa usap-usapan, may bagong kasambahay na lumipat sa kabilang bayan.
Payat ito, tahimik at ang pangalan ay Madel, pero pamilyar ang mukha nito. Mula noon ay naging mas mapanuri ang mga tao sa pagtanggap ng kasambahay at si Aling Merced tuwing gabi ay laging nagsisindi ng kandila sa altar sapagkat ang paniniwala niya, Sir Jay, hindi lang basta umalis si Magdalena, nagbalik ito at paunti-unti tahimik lang siya hanggang sa hindi mo namamalayan nasa loob na ulit siya ng bahay. Ang kwentong ito ay tungkol kay Aling Carmen na sumunod at sinundan niya ang kanyang kasambahay papunta sa probinsya nito. Ano ba ang kanyang matutuklasan? Siya ba ay makakabalik pa ng buhay at ligtas? O siya ay magiging kwento na lamang? Noong taong 2001, sa isang malaking bahay sa New Manila, Quezon City, na masukan bilang kasambahay ang isang tahimik na dalagang nagngangalang Rosa. Mga 21 ang edad nito. Medyo payat, maitim ang buhok na palaging nakapusod at halos hindi nagsasalita kung hindi kinakailangan. Taga San Felipe daw siya, isang baryo sa lalawigan ng Quezon ang nakalagay sa biodata nito na isinulat niya noong mag-apply siya sa agency sa Cubao. Wala siyang kamag-anak sa Maynila at pumayag siyang maging stay-in maid para sa pamilya Ong. Ang among si Aling Carmen Ong, isang biyuda at may 3 anak, ay natuwa kay Rosa dahil sa masipag ito, hindi mareklamo at bihirang humingi ng kahit anong bagay. Kahit noong panahon ng bagyong Feria noong Hunyo 2001, hindi siya umuwi ng probinsya kahit pinayagan siya ng kanyang amo. Pero sa kabila ng pagiging masunurin at masipag, may ilang bagay ang tungkol kay Rosa na hindi mawari ni Aling Carmen. Madalas ay palihim itong kung gumalaw, hindi mahilig makipagkwentuhan, at sa gabi naman may ilang pagkakataon na nadidinig ng ibang kasambahay na lumalabas ito ng kwarto bandang 12:00 ng hating gabi. May daladalang supot o balde na hindi nila alam kung para saan. Isang gabi ng Nobyembre 2001, Sir Jay, naalimpungatan si Aling Carmen sa isang kaluskos mula sa kusina. Akala pa nila ay daga ito, pero sunod-sunod ang tunog ng kutsilyo sa kahoy. Tahimik siyang bumaba, dala ang flashlight at ang lumang pamalo na kahoy. At nang silipin niya ang kusina, nandoon si Rosa at nakatayo, nakatalikod at tila may hinihiwa sa lamesa. Hindi niya agad pinansin, ngunit nang masilayan niya ang bagay sa tadtaran ay napaatras siya. Hindi ito karne ng baboy, manok o baka. Isa itong malaking pusa, gutay-gutay at putol na ang ulo. Kaya kinabukasan, pinatawag ni Aling Carmen si Rosa para kausapin. Ngunit hindi ito sumipot sa almusal at nang puntahan sa silid ay wala na ito. Sa pag-inspeksyon ng kwarto, nadiskubre nila na nawawala din ang ilang alahas ni Aling Carmen kasama na ang 15,000 cash na nakatago sa lumang kahon sa cabinet. Agad silang nagtungo sa barangay hall at nagsampa ng blotter. Pero dahil wala pang CCTV sa bahay noong panahong iyon, wala din silang malinaw na detalye kung saan eksaktong probinsyang nanggaling si Rosa. Hindi sila gaanong natulungan ng mga otoridad. Isang buwan ang lumipas at Disyembre na. Habang namimili si Aling Carmen sa palengke ng San Juan, ay nasa lubong niya ang isang matandang tindera ng gulay na minsan daw nakasama ni Rosa sa isang dating amo sa Las Piñas. Ayon dito, si Rosa ay taga-baryo sa San Felipe, malapit sa bundok sa gilid ng Tayabas, Quezon. Mahirap daw ito puntahan.
Walang regular na sasakyan papasok at hindi madalas na binabagtas ng mga tagalungsod. Minsan pangaraw ay tinatawag itong baryong walang pangalan dahil walang linya ng telepono at wala ding poste ng Meralco. Dahil din sa galit at kaba, nagpasyang mag-imbestiga si Aling Carmen kasama ang panganay niyang anak na si Joel na 23 anyos noon. Nagrenta sila ng sasakyan at bumiyahe pa Quezon noong Enero 2002. Sa Lucena City pa lang ay nagtatanong-tanong na sila tungkol sa San Felipe. Ngunit iilan lang ang may alam. May tumulong sa kanila na tricycle driver na nagsabing kailangan nilang dumaan sa isang kalsadang putik at tatawid ng maliit na ilog upang makarating doon. Halos 3 oras silang naglakad sa masukal na daan mula sa huling barangay. At bandang alas 5 ng hapon, narating nila ang San Felipe, isang maliit na baryong tila hindi makikita sa mapa. Hindi sementado ang mga daan. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at nipa at ang buong lugar ay napapalibutan ng kagubatan. Walang kuryente, walang tindahan at iisa lang ang kapilya na yari sa bato at luma na ito. Nang tanungin nila ang ilang residente tungkol kay Rosa, tumahimik ang mga tao. Parang ayaw pag-usapan ng pangalan. May isang batang lalaki ang nagsabing nandoon sa dulo ng sapa ang bahay nila. Pero agad siyang pinagsabihan ng kanyang nanay at hinila palayo. Sa kabila ng babala, nagtungo pa rin si Aling Carmen sa direksyon na itinuro ng bata. Halos 15 minuto ang lakad nila. Nakita nila ang isang bahay na gawa sa kahoy. May asong nakatali at may usok na lumalabas mula sa bubong. Tumawag sila at ilang saglit lang ay lumabas ang isang matandang babae at sinabing, "Si Rosa po ba? Kaibigan nyo? Tuloy po kayo." Pumasok silang mag-ina at mapanghi ang amoy sa loob. May mga nakasabit sa kisame na tuyong dahon, piraso ng buto at garapon na may lamang parang uod. Hindi komportable si Joel. Sa gilid ng bahay ay may isang kwartong may kurtina. May nadidinig siyang kaluskos mula doon. At nang tanungin nila ang matanda kung nasaan si Rosa, ngumiti lang ito at sinabing, "Mamaya, darating siya. Magpahinga muna kayo at maghapunan tayo." Ngunit bago pa man sila makakain, may nadinig silang malakas na yapak sa labas. Parang maraming paa na gumagapang sa damuhan. At nang sumilip si Joel sa bintana, nakita niyang may mga taong naglalakad sa dilim pero hindi normal ang kilos. Ang ilan ay parang hindi gumagalaw ang tuhod, parang hayop kung maglakad. Biglang sumigaw ang matanda sa loob at sinabing, "Sarado ang bintana." Maya-maya ay binuksan ni Rosa ang kurtina sa kabilang kwarto. Wala na ito ang itsura ng dating kasambahay. Punit ang suot nito. Maputla ang balat at pulang-pula ang mga mata. Nagtanong si Rosa at sinabing, "Bakit kayo sumunod dito?" At bigla na lang sumigaw si Joel at sinabi niya na, "Bitiwan niyo kami." Pero hindi sila makalabas at nakalak na ang pinto. Sa labas ng bahay, may tila rito na nagaganap. Nadidinig nila ang mga tila hayop na umuungol. Sa maliit na bintana, nakita nila ang mga taong parang patay na muling nabuhay. Mga payat, putik-putik, may pulang mata at sunod-sunod na lumalapit sa bahay. Nagpasya si Joel na basagin ang bintana gamit ang kahoy na upuan. Sabay silang lumundag palabas at tumakbo papunta sa direksyon ng kapilya. Habang tinatakasan nila ang bahay, nakita nilang unti-unting sumusunod ang grupo ng mga nilalang kasama si Rosa. Nakarating sila sa kapilya at doon sila nagkubli. Basag-basag ang mga imahe sa loob, pero naroon pa ang malaking krus.
Nanlumo si Aling Carmen. Umiiyak siya sa takot. Si Joel naman ay hawak ang lumang rosaryo ng yumaong ama. Wala din siyang nagawa kundi magdasal na lang. At pagkalipas ng halos kalahating oras ng pagkakatago, biglang bumukas ang pinto ng kapilya. Pumasok ang isang matandang lalaki. Hindi ito kabilang sa grupo ng mga nilalang. Nagpakilala siya at sinabi niyang, "Ako si Isko. Taga rito ako pero hindi na ako kasapi ng kanilang lahi. Kung gusto niyong makalabas dito ng buhay, sumunod kayo sa akin." Wala nang tanong-tanong at sumunod sila. Dinala sila ni Isko sa isang tagong daan sa gubat at mula roon ay sumakay sila sa isang lumang jeep na kanyang in-start gamit ang baterya. Nakaalis sila bago mag-alas 2 ng madaling araw at pagdating nila sa bayan kinabukasan, wala silang ibang sinabi kundi ang totoo. Pero sa pulisya, pinayuhan lang silang huwag nang bumalik doon. Walang record sa munisipyo ng barangay ng San Felipe. Wala din ito sa mapa. At nang bumalik sila sa Maynila, walang nakakaalam sa tunay na nangyari kundi silang mag-ina lamang. Tinanggap na lang ni Aling Carmen ang pagkawala ng alahas dahil ang mas mahalaga ay nakaligtas sila. Pero isang gabi, habang nagsusuklay si Aling Carmen sa kanyang kwarto, may narinig siyang kaluskos sa labas ng bintana at paglingon niya, may nakita siyang munting anino sa likod ng kurtina. At sa isang iglap, ang isang kwintas na nawawala na isinama ni Rosa ay nakita niyang nakapatong sa ibabaw ng dresser. Wala siyang ideya kung paano ito nakabalik. At simula noon, Sir Jay, hindi na siya muling kumuha pa ng kasambahay na hindi niya lubos nakilala. Istorya Tagalog Horror Stories.